Hindi kapanipaniwala ang Pilipinong ito. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Isang 10 segundong video na kinunan ng isang Amerikanong negosyante sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay biglang kumalat sa buong mundo na may 12 milyong views. Ngunit ang pinakagulat ng kumuha ng video ay hindi ang nilalaman nito, kundi ang iisang komento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi mo ito makikita sa Amerika. Bakit sa Pilipinas lang ito nagagawa? Ano ba ang nakunan sa video na iyon? At bakit ito ikinagulat ng buong mundo? Halina't alamin natin. Si Mark Wilson, 45 taong gulang, ay isang senior partner sa isang nangungunang kumpanya ng consultancy sa Los Angeles na may taunang kita na higit sa 8 milyong piso. Para sa kanya na laging naglalakbay sa buong mundo, ang airport ay ang kanyang pangalawang opisina. Ang pinakamagandang airport, syempre, ay ang Los Angeles International Airport, LAX. Ito ay isang paniniwalang hindi pa natitinag. Sa katunayan, ang LAX ay isang global aviation hub na ginagamit ng 87 milyong tao taon-taon. Ipinagmamalaki ni Mark ang kahanga-hangang infrastruktura na itinayo ng industriya ng abyasyon ng Amerika. Ang airport ng Pilipinas ay malamang na kasing level lang ng sa Vietnam o Indonesia, sabi niya dati sa isang kasamahan. Ang GDP ng Amerika ay halos 50 beses na mas malaki kaysa sa Pilipinas. Ang numerong iyon na ang nagsasabi ng lahat. Ganoon katatag ang paniniwala ni Mark. Ngunit ang tunay na dahilan ng kanyang paghamak ay nagmula sa isa pang insidente. Isang nakakahiyang karanasan sa isang airport sa Timog Silangang Asya noong nakaraang taon. Ang kanyang maleta ay basta na lang ibinato ng isang staff na naging sanhi ng pagkalat ng mahahalagang dokumento sa loob. Nang magreklamo siya, nagkibit-balikat lang ang staff. Ganyan talaga siguro ang mga airport sa Asya. Ang karanasang iyon ay lalong nagpatibay sa kanyang pagkiling. Habang papalapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, napangisi si Mark. Sa business trip na ito, ipapakita ko sa mga Pilipino ang tunay na lakas ng Amerika. Ang proyektong kanyang ginagawa ay isang malaking merger sa isang kumpanyang Pilipino. Ang pagpapakilala ng American business model na nakatuon sa efficiency sa Pilipinas ay isang perpektong trabaho, isip niya. Ang mga Pilipino ay masyadong nakatuon sa maliliit na detalye at nakakalimutan ang mga tunay na mahahalagang bagay. Iyon ang kanyang pananaw sa mga Pilipino. Sa competitiveness ranking ng World Economic Forum, pangalawa ang Amerika habang ang Pilipinas ay nasa ika-12 puwesto. Para kay Mark, ang numerong iyon ang katotohanan. Kahit na ipinapaliwanag sa kanya ng flight attendant ang kultura ng Pilipinas, nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon. Ang pagiging mapagkumbaba at magalang ay walang naitutulong sa negosyo. Ang resulta ang pinakamahalaga. Habang papalapit ang paglapag, lalong lumaki ang kayabangan sa puso ni Mark. Iniisip niya ang mga negosyanteng Pilipino na susuko sa harap ng kapangyarihan ng Amerika. Ngunit hindi niya alam na ang realidad na kanyang mararanasan ay ganap na magbabago sa kanyang pananaw sa mundo. Sa sandaling lumapag ang eroplano sa NAIA, magsisimula na ang karanasan na magpapabago sa buhay ni Mark. Pagpasok pa lang sa terminal ng NAIA, may naramdaman na siyang kakaiba. Ang sahig ay napakalinis at kumikinang. Bago siguro ito, isip niya. Habang papunta sa immigration, hindi niya maiwasang tingnan ang kanyang relo. Kung sa LAX ito, siguradong mahaba na ang pila. Ngunit sa NAIA, napakabilis ng proseso. Siguro kaunti lang ang mga tao, sabi niya sa sarili. Ngunit sa baggage carousel, nagsimulang magkaroon ng unang lamat ang kanyang matatag na paniniwala. Habang kinukuha ng mga staff ang mga bagahe mula sa carousel, maingat nilang inihanay ang bawat maleta ng maayos. Anong kalokohan ito? Ito ay isang eksenang hindi makikita sa Amerika. Ang mga staff sa Amerika ay basta na lang ilalagay ang mga bagahe sa carousel, walang pakialam sa direksyon o posisyon. Ngunit ang mga staff ng NAIA ay inilagay ang lahat ng handle ng maleta sa iisang direksyon para madaling kunin ng mga pasahero. Hindi episyente. Sayang sa oras, kunot noong sabi ni Mark. Sa kanyang sistema ng pagpapahalaga, ang ganitong gawain ay hindi maintindihan. Ang pundasyon ng American business ay time efficiency. Bawat minuto at segundo ay direktang nakakaapekto sa kita. Ngunit may mas malaking kalituhan na naghihintay sa kanya. Habang papunta sa exit, naligaw si Mark. Ang mga signage sa NAIA ay nasa iba't ibang wika. Ngunit para sa kanya na sanay sa malalaki at simpleng signage ng Amerika, ang disenyo ng Pilipinas na nakatuon sa detalye ay nakalilito. "Excuse me, where is the taxi stand?" Tanong niya sa isang staff ng airport.
Bagamat hindi gaanong bihasa sa Ingles ang staff, ginawa niya ang lahat para magpaliwanag. Ngunit ang mas ikinagulat ni Mark ay ang sumunod na ginawa ng staff. Tila naramdaman niyang hindi sapat ang paliwanag, kaya sinimulan siyang ihatid mismo sa sakayan ng taxi. "Oh, hindi na kailangan," sabi ni Mark na medyo nahiya. Sa Amerika, hinding-hindi gagawin ng isang airport staff na personal na ihatid ang isang pasahero. Ang tungkulin ng staff ay gawin ang kanilang trabaho. Ang anumang dagdag na serbisyo ay may bayad. Ngunit ang staff ng NAIA ay ngumiti at sumagot, "Tungkulin po naming siguraduhing ligtas at panatag ang aming mga bisita." Isang di maipaliwanag na pakiramdam ang umusbong sa puso ni Mark. Walang anumang kapalit para sa staff na ito. Bakit niya ginagawa ito para sa akin? Ito ay isang kilos na hindi maipaliwanag ng American rationalism. Pagdating sa sakayan ng taxi, magalang na yumuko ang staff at umalis. Naiwan si Mark na tulala. Ano ang pakiramdam na ito? Puno ng pagkalito at init ang kanyang puso, ngunit agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Hindi ito ang oras para maging emosyonal. Sa negosyo, efficiency ang katotohanan, sabi niya sa sarili. Sa loob ng taxi, sinubukan niyang patunayan ang kanyang impresyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa driver. Lagi bang ganito kabait ang mga staff sa airport na ito? Ang sagot ng driver ay tila natural na bagay. Opo, normal lang po. Yan, ang customer ang una, di ba? Lalong lumalim ang pagkalito ni Mark. Pagdating sa hotel, habang tinitingnan ni Mark ang mga dokumento para sa negosasyon kinabukasan, hindi niya mahanap ang isang mahalagang presentation material. Naalala niyang inilagay niya ito sa kanyang check-in na maleta. Huwag naman sana, isang masamang isip ang pumasok sa kanyang isipan. Hinalughog niya ang lahat ng kanyang bagahe ngunit hindi ito mahanap. Ang negosasyon kinabukasan ay napakahalaga para sa kanyang karera. Kung magtatagumpay ang proyektong ito, maaaring ma-promote si Mark bilang General Manager ng Asia Pacific. Ngunit kung wala ang mahalagang dokumentong iyon, malamang na mabigo ang negosasyon. Peste, katulad lang din ng ibang mga airport sa Asia, nanginginig sa galit si Mark. Ang bangungot na naranasan niya sa Asia ay bumabalik. Nawala ang bagahe, walang pananagutan ng mga staff, at sa huli, kailangan mo na lang tanggapin. Naniniwala siyang pare-pareho lang ang mga airport sa Asia. Kinaumagahan, tumawag siya sa Lost and Found ng NAIA. Naghahanap ako ng isang mahalagang dokumento. Kagabi ako dumating. Magalang na pinakinggan ng staff sa kabilang linya ang kanyang sitwasyon at sumagot, "Sige po, susuriin ko po agad." Sandali lang po, halos walang pag-asa si Mark. Sa Amerika, matagal ang paghahanap ng bagahe. Siguradong mas matagal pa sa Pilipinas. Ngunit sa kanyang pagkagulat, tumunog ang telepono pagkatapos ng 20 minuto. "Nahanap na po ang dokumentong hinahanap ninyo," sabi ng staff na may halong ginhawa sa boses. "Talaga?" Hindi maitago ni Mark ang kanyang pagkagulat. "Opo, nakita po ito sa ilalim ng upuan kagabi habang naglilinis. Agad po naming itinago dito." Nang magmadaling pumunta si Mark sa airport, maayos nang nakatago ang kanyang dokumento. Ang folder ay buo at walang kulang na kahit isang papel. Maraming salamat, malaking tulong ito." Ngunit ang sumunod na sinabi ng staff ay nagpatulala kay Mark. "Sa totoo lang po, ihahatid na po sana namin ang dokumento sa inyong hotel. Pasensya na po at naabala pa kayong pumunta rito." Lubos na nalito si Mark. Siya ang nag-ingat at nawalan ng dokumento, pero ang staff pa ang humihingi ng paumanhin sa kanya at balak pa sanang personal na ihatid ito sa hotel. Ito ay isang serbisyong hinding-hindi mangyayari sa Amerika. Bakit ninyo ginagawa ito para sa akin? Hindi napigilan ni Mark na magtanong. Ang staff ay sumagot na may kaunting pag-aalinlangan. "Dahil po hawak namin ang mahalagang gamit ng customer, responsibilidad po naming ibalik ito sa inyo ng ligtas. At saka, paano po namin pababayaan ang isang customer na may problema?" Isang di maipaliwanag na pakiramdam ang muling umusbong sa puso ni Mark. Walang obligasyon ang staff na ito na gawin ito. Bakit napakasipag niya? Kahit walang anumang benepisyo o kapalit, bakit handa siyang isakripisyo ang kanyang oras para sa iba? "Masaya po akong nakatulong." Ang ngiti ng staff ay tila taos puso na para bang masaya siya para sa sarili niyang ginawa. Sa taxi papunta sa meeting, napaisip si Mark. Ang lahat ng naranasan niya sa nakalipas na 24 oras ay hindi maipaliwanag ng kanyang sistema ng pagpapahalaga. Ang mga kilos na ito ay salungat sa efficiency at rationalism, ngunit nag-iwan ito ng magandang pakiramdam sa kanyang puso. "Mayroon ba akong nakaligtaang mahalagang bagay?"
Ngunit agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Huwag maging emosyonal. Sa negosyo, ang resulta ang lahat, pag-udyok ni Mark sa sarili. Desidido siyang patunayan ang kahusayan ng American business model na efficiency above all sa paparating na negosasyon. Ang negosasyon ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan. Ang presentasyon ni Mark ay perpekto. Ang mga executive ng kumpanyang Pilipino ay nakikinig ng mabuti. Kung ipapatupad natin ang aming sistema, mababawasan ng 30% ang gastos at kalahati ng manpower. Tila interesado ang panig ng Pilipino sa efficiency na ipinapakita ng mga numero. Ngunit sa pagtatapos ng negosasyon, isang hindi inaasahang tanong ang lumabas. Paano ang mangyayari sa mga empleyado? Naisaalang-alang ba ang mga matatanggal sa trabaho? Napangisi si Mark. Sa negosyo, normal lang natanggalin ang mga hindi episyenteng bahagi. Ito ang magpapalago sa kumpanya. Ngunit ang mukha ng mga executive ng Pilipino ay sumimangot. Para sa amin, ang mga empleyado ay parang pamilya. Hindi namin sila basta-basta matatalikuran. Hindi maintindihan ni Mark. Ang paghahalo ng emosyon sa negosyo ay isang hindi makatwirang kilos. Ang pagiging emosyonal ay hindi magpapalago sa kumpanya. Upang manalo sa pandaigdigang kompetisyon, kailangan ang efficiency. Dahil dito, pansamantalang natigil ang negosasyon. Sinabi ng panig ng Pilipino na pag-iisipan pa nila, ngunit alam ni Mark na katumbas na iyon ng pagtanggi. Pabalik sa hotel, hindi niya maitago ang kanyang pagkadismaya. Ang hirap intindihin ng mga Pilipino. Hindi pa sila handa sa pandaigdigang pamantayan. Ngunit ang pangyayari kinabukasan ay lalo pang nagpalito sa kanya sa lobby ng hotel. Nakasalubong niya ang isang batang empleyado ng kumpanyang Pilipino na kanegosasyon niya kahapon. Mr. Wilson, magalang na yumuko ang empleyado. Maraming salamat po kahapon. Naging alerto si Mark. Inaasahan niyang makakarinig ng masasakit na salita matapos siyang tanggihan. Ngunit ang sumunod na nangyari ay kabaligtaran. Gusto ko po sanang mas maintindihan ninyo ang kultura ng Pilipinas, Mr. Wilson. Kung may oras po kayo, gusto ko po kayong imbitahan na bumisita sa aming kumpanya. Nalito si Mark. Tinanggihan na ang negosasyon, bakit pa siya iimbitahan sa kumpanya? Siguradong may motibo ito. Hindi ako gaanong interesado, malamig na sagot ni Mark. Ngunit hindi sumuko ang batang empleyado. Mahalaga rin po ang efficiency na sinasabi ninyo, Mr. Wilson. Ngunit mayroon din po kaming sariling uri ng efficiency. Kung makikita ninyo mismo, naniniwala po akong magkakaroon kayo ng bagong pananaw. Sa huli, hindi napigilan ni Mark ang kanyang kuryosidad at pumayag. Ngunit sa kanyang puso, mayroon pa ring matatag na paniniwala. Makikita ko lang ang hindi episyenteng paraan ng pamamahala ng Pilipinas. Siguro ito ay isang magandang pagkakataon para muling patunayan ang kahusayan ng Amerika. Sa araw ng pagbisita, labis na nagulat si Mark. Ang kapaligiran sa kumpanyang Pilipino ay ibang-iba sa Amerika. Ang relasyon ng mga empleyado ay parang isang pamilya. Ngunit sa mata ni Mark, ito ay isang larawan ng kawalan ng efficiency. Paano makakalikha ng kompetisyon sa ganitong sobrang maluwag na kapaligiran? Pangungutya niya sa isip. Sa pagbisita sa pabrika, masusing inaalagaan ng mga empleyado ang mga makina. Sa Amerika, ang ganitong trabaho ay ipinapagawa sa mga profesional na kumpanya. Walang cost consciousness, kumbinsido si Mark. Sa kantin ng mga empleyado tuwing tanghalian, lalo siyang nagulat. Ang mga manager at ordinaryong empleyado ay magkakasamang kumakain. Ito ay isang eksenang hindi makikita sa Amerika. Walang pag-uuri. Paano mapapanatili ang disiplina sa organisasyon? Ngunit ng gabing iyon, isang pangyayari ang yumanig sa kanyang sistema ng pagpapahalaga. Nagkaroon ng maliit na aksidente sa pabrika. Isang empleyado ang bahagyang nasugatan, ngunit ang paraan ng pagtugon ng kumpanyang Pilipino ay nagpatulala kay Mark. Sa sandali ng aksidente, nagbago ang kapaligiran sa pabrika, ngunit hindi nagkaroon ng kaguluhan tulad ng inaasahan ni Mark. Sa halip, isang nakakagulat na kalmado at organisadong pagtugon. Ang empleyadong pinakamalapit ay agad na nagbigay ng first aid sa nasugatan. Kasabay nito, isang empleyado ang tumawag ng ambulansya. Mayroon ding tumawag sa pamilya ng nasugatan. Siguro sinusunod lang nila ang SOP, isip ni Mark noong una. Sa Amerika, mayroon ding mga pamamaraan para sa mga emergency. Ngunit ang sumunod na nangyari ay lampas sa kanyang inaasahan. Nang dumating ang factory manager, ang unang ginawa niya ay humingi ng paumanhin sa nasugatan. Pasensya na, kasalanan ko ito dahil sa aking kakulangan sa pamamahala. Kung sa Amerika,
Ang unang gagawin ay alamin kung sino ang may kasalanan at suriin ang legal na panganib. Ang ganitong emosyonal na paghingi ng tawad ay itinuturing na mapanganib, ngunit ang paghingi ng tawad ng factory manager ay halatang taos-puso. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod na nangyari. Nang madala sa ospital ang nasugatan, tinipon ng factory manager ang lahat ng empleyado. Ang aksidenteng ito ay dahil sa problema sa ating safety management. Simula bukas, susuriin nating muli ang lahat ng proseso ng trabaho. Hinding-hindi na dapat maulit ang ganitong aksidente. Lubos na nalito si Mark. Ang sanhi ng aksidente ay kapabayaan ng nasugatan mismo. Bakit kailangang akuin ng factory manager ang responsibilidad? Kung sa Amerika, ito ay ituturing na personal na responsibilidad. Ngunit ang mas hindi niya maintindihan ay ang reaksyon ng ibang mga empleyado. Walang nanisi sa factory manager. Sa halip, marami ang nagsabi, dapat mas mag-ingat din kami. Ang buong organisasyon ay sama-samang umako ng responsibilidad. Napakawalang husay nito, reklamo ni Mark sa isip. Ngunit ang nakita niya kinabukasan ang nagdulot ng tiyak na lamat sa kanyang sistema ng pagpapahalaga. Nang bumalik siya sa pabrika, ang empleyadong nasugatan kahapon ay bumalik na sa trabaho, may benda pa sa katawan. Bakit hindi ka magpahinga? Hindi ba't may karapatan kang mag-sick leave? Tanong ni Mark. Ang empleyado ay sumagot na may pag-aalinlangan. Nakaabala na po ako sa lahat, paano pa po ako magpapahinga? Maliit na sugat lang po ito, kaya ko pong gumawa ng mga paperwork. Walang masabi si Mark. Sa Amerika, normal lang na mag-sick leave ng matagal dahil iyon ay karapatan ng manggagawa. Ngunit pinili ng empleyadong ito ang responsibilidad kaysa karapatan. Ang mas nakakagulat ay ang kilos ng ibang mga empleyado. Natural nilang hinati ang trabaho ng nasugatan, walang nagreklamo. Sa halip, lahat ay nag-aalalang nagtanong, "Okay ka lang ba? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ano ba talaga ang nangyayari dito?" Lubos na nalito si Mark. Ang pagpapahalaga sa kapakanan ng grupo kaysa sa personal na interes, ang pagpapahalaga sa responsibilidad kaysa sa karapatan. Ito ay ganap na salungat sa mga teorya ng negosyo na kanyang natutunan. Tuwing tanghalian, tinanong niya ang batang empleyadong naggabay sa kanya. Bakit ganoon na lang ang pagmamalasakit ng lahat sa kumpanya? Hindi ba pwedeng isipin din nila ang kanilang sarili? Nag-isip sandali ang batang empleyado at sumagot, "Ang kumpanya po ang sumusuporta sa aming buhay, kaya natural lang na suportahan din namin ang kumpanya. Pagtutulungan para sa ikabubuti ng lahat." Hindi pa rin maintindihan ni Mark. Ngunit nang makita niya ang datos ng performance ng kumpanya, lalo siyang nalito. Kung ikukumpara sa mga kumpanyang Amerikano na nakatuon sa efficiency, hindi nalalayo ang kanilang productivity. Sa katunayan, napakataas ng employee retention rate at mas maganda ang kalidad. Siguro nagkataon lang, maganda lang ang performance nila sa panahong ito, sabi ni Mark sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang ibang pakiramdam ang nagsimulang umusbong. Ang efficiency na pinaniniwalaan ko ba ay pang-ibabaw lang? Ang tunay na efficiency ba ay nasa mas malalim na lugar? Ang tanong na ito ay tahimik na nag-ugat sa kanyang isipan. Sa araw ng pag-alis, may halo-halong damdamin si Mark na pumunta sa NAIA. Ang isang linggong pananatili niya ay lubos na yumanig sa kanyang mga nakasanayang pananaw tungkol sa Pilipinas. Ngunit hindi pa rin niya ito lubusang matanggap. Sa huli, ang American business pa rin ang pandaigdigang pamantayan. Ang Pilipinas ay isang espesyal na kaso lamang, sabi niya sa sarili. Nang lumapit siya sa check-in counter, isang hindi inaasahang problema ang nangyari. Nagkaroon ng system failure at hindi makumpirma ang booking ni Mark. Pasensya na po sa abala. Inaayos na po ang sistema. Magalang na yumuko ang staff. Nagsimulang mainip si Mark. Sa Amerika, madalas din mangyari ang ganitong problema, ngunit karaniwang isang problema po ng sistema lang ang maririnig mo. Ngunit ang paraan ng paghawak ng NAIA ay ibang-iba. Taos-puso po kaming humihingi ng paumanhin sa abala. Tatawagin ko po agad ang manager para asikasuhin kayo. Ilang minuto lang, ang pagdating ng manager ay nagpatulala kay Mark. Siya ay isang babaeng nasa katanghalang gulang na nakasuot ng uniforme. Ako po si Elena Cruz. Taos-puso po akong humihingi ng paumanhin sa abalang dulot ng problema sa sistema, magalang na yumuko si Miss Cruz. Sa Amerika, hinding-hindi personal na lalabas ang isang manager para humingi ng tawad. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod na hakbang. I-upgrade po namin kayo sa first class at bibigyan ng voucher na magagamit sa susunod na biyahe bilang aming paumanhin. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng malaking pagkabigla kay Mark. Sa Amerika,
malinaw na nakahati ang mga responsibilidad ng organisasyon. Ang hindi pakikialam sa mga bagay na labas sa iyong saklaw ay isang pangunahing prinsipyo. Ngunit si Miss Cruz ay lumampas sa mga hangganan ng organisasyon at inuna ang kasiyahan ng customer. Habang naghihintay sa VIP lounge, inalala ni Mark ang lahat ng nangyari sa nakalipas na linggo. Ang staff ng airport na magiliw na naghatid sa kanya, ang empleyadong nagsikap na ibalik ang nawawalang gamit, ang kumpanyang nag-aalaga sa mga empleyado na parang pamilya, ang pabrika kung saan lahat ay sama-samang umako ng responsibilidad sa aksidente, at ngayon, ang manager na ito na hindi inalintana ang mga hangganan ng organisasyon para sa isang customer. Ang pagkakatulad ng lahat ng pangyayari ay isang pusong may malasakit sa iba. Kahit na tila salungat ito sa efficiency at rationalism, lumikha ito ng pinakamagandang resulta. Ito marahil ang tunay na lakas ng Pilipinas. Nang malapit na ang boarding time, hindi napigilan ni Mark na kunin ang kanyang smartphone. Gusto niyang kunan ng video ang serbisyo ni Miss Cruz. Ngunit ang dahilan ng pagkuha niya ay ibang-iba na sa dati. Noong una, balak niyang pagtawanan ang tila labis na serbisyo ng Pilipinas. Ngunit ngayon, gusto niyang ipakilala ang kahangahangang serbisyong ito sa buong mundo nang hingin niya ang pahintulot ni Miss Cruz. Nakunan siya ng video, medyo nahihiya siyang sumagot, "Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Pero kung makakatulong po, sige po." Ang video ay 10 segundo lamang. Ipinapakita nito si Miss Cruz na maingat na inaayos ang bagahe at nakangiting yumuyuko sa customer. Tila isang ordinaryong eksena. Ngunit para kay Mark, malinaw niyang alam na ang tila ordinaryong eksenang ito ang nagpapakita ng tunay na lakas ng Pilipinas. Habang pasakay ng eroplano, bumulong siya sa sarili, "Nagkamali talaga ako. Nakaligtaan ko ang pinakamahalagang bagay." Nagpasya siyang ipakalat ang video na ito sa buong mundo. Pagbalik sa Los Angeles, agad na ipinost ni Mark ang video sa social media na may caption, "Totoo ba to? Ang 10 segundong video na ito mula sa NAIA sa Pilipinas." Isinulat niya ang kanyang tunay na damdamin, "Lubos kong minalit ang Pilipinas." Ang empleyado sa video ay walang ginagawang espesyal kundi taos-pusong nag-iisip para sa customer. Ngunit natanto ko na ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Mabilis na kumalat ang video. Sa loob ng isang araw, umabot sa 1,000,000 views. Sa loob ng isang linggo, umabot ito sa 12 million. Ang mga komento mula sa buong mundo ay higit pa sa inaasahan ni Mark. Ito ay isang eksenang hinding-hindi mo makikita sa mga airport sa Amerika. Ito siguro ang tinatawag na Filipino service. Hindi lang pang ibabaw na serbisyo, kundi mararamdaman mo ang taos-pusong pagmamalasakit. Bakit sa Pilipinas lang ito nagagawa? Partikular na kapansin-pansin ang mga komento mula sa mga staff ng airport sa iba't ibang bansa. "Gusto rin naming maging katulad nila. Nakalimutan na naming magmalasakit sa mga customer. Simula bukas, babaguhin ko ang aking pananaw." Naantig si Mark. Ang kanyang karanasan ay nakaka-impluwensya sa buong mundo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari kay Mark mismo. Ang kanyang estilo sa negosasyon ay nagbago ng malaki. Hindi na siya tulad ng dati na efficiency lang ang hinahabol. Nagsimula siyang mag-isip mula sa pananaw ng kabilang panig. Mahalaga ang pagbabawas ng gastos, ngunit mahalaga rin ang kapakanan ng lahat ng empleyado. Paano kung magtulungan tayo para makamit ang pareho? Ang pamamaraang ito ay kinuwestiyon noong una ng kanyang mga kasamahan. Ano ba ang nangyari kay Mark sa Pilipinas? Hindi ikaw yan. Ngunit ang resulta ay hindi inaasahan. Ang mga panukala na isinasaalang-alang ang panig ng iba ay mas tinanggap ng mga kumpanya. Nakabuo siya ng mga pangmatagalang relasyon ng tiwala. Ang bilang ng mga umuulit na kliyente ay tumaas ng malaki. 6 na buwan ang lumipas, na-promote si Mark bilang Asia Pacific Director. Ngunit ang pinakaipinagmamalaki niya ay ibang bagay. Ang kanyang video ay naging simula ng pagpapabuti ng serbisyo sa mga airport sa buong mundo. Ang serbisyong ito, na nagsimulang tawaging Philippine Standard, ay nagpataas ng kasiyahan ng mga gumagamit. Dumagsa ang mga mensahe ng pasasalamat kay Mark mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil sa video mo, nakilala ko ang kadakilaan ng Pilipinas. Gusto ko ring pumunta doon. Itinuro mo sa akin kung ano ang tunay na pagmamalasakit. Ngayon, ilang beses sa isang taon kung bumisita si Mark sa Pilipinas. Bukod sa negosyo, marami pa siyang gustong matutunan mula sa Pilipinas. Kamakailan, muli niyang nakita si Miss Cruz sa NAIA. "Welcome back, Mr. Wilson." Naalala pa siya nito. Sikat na po sa buong mundo ang video na yon. "Ginawa ko lang po ang ordinaryong bagay,
Nakakahiya po. Sumagot si Mark, Miss Cruz, ang bagay na itinuturing ninyong ordinaryo ang nagpabago sa mundo. Ang pusong mapagmalasakit ng mga Pilipino ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao sa buong mundo. At gusto ko ring maging bahagi niyan. Habang naglalakad sa NAIA, puno ng pasasalamat ang puso ni Mark. Taos-puso siyang nagpapasalamat sa suwerteng makilala ang Pilipinas. Kasabay nito, nahihiya siya sa kanyang kayabangan, 1 taon na ang nakalipas. Mahalaga ang efficiency, ngunit may mas mahalaga pa roon. Isang pusong nagmamalasakit sa iba, ito ang nagdudulot ng tunay na tagumpay. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Mark mula sa Pilipinas, at ngayon, nagsisikap siyang ipakalat ang aral na ito sa buong mundo. Ang kwentong nagsimula sa isang 10 segundong video ay patuloy pa ring lumalaganap sa buong mundo. Nakangiti siyang napailing habang iniisip ang lahat. Hindi ka panipaniwala ang mga Pilipino. 95.1s